Maaaring nag-iiba at nagbabago po ang season ng ating buhay, ngunit ang Diyos, hindi siya nagbabago kahit kailan. Kaya po sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin, God is faithful in every season. Tapat ang Diyos sa lahat ng panahon. So ang ating pong proposition sa umagang ito, dahil tapat ang Diyos sa bawat yugto ng ating buhay, maaari tayong magtiwala sa Kanya ng buong buo sa anumang sitwasyon. Dahil po tapat ang Diyos in every season of life ng bawat Kristiyano, maaari po tayong magtiwala sa Kanya ng buong buo. Hindi po sinabing kalahati lang. Hindi sinabi dito na pag okay ka lang. Sabi dito buong buo sa anumang sitwasyon. Ang atin pong key text ay matatagpuan po sa Roma chapter 8 verse 31. Basahin po ng lahat ng sabay-sabay. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Sabi po sa English version, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Sabi po dyan, God is for us. Ang Diyos ay panig sa atin. At alam niyo po ba, dito po sa Romans chapter 8, kung babasahin po natin yung mula verse 1 hanggang verse 39, ito pong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma na to, very light, very encouraging. Pag binasa po natin sa una pa lang, sa verse 1 pa lang, may assurance na yung mga taga-Roma. There is an assurance of salvation. Sabi nga, there's no condemnation sa mga nananampalataya at sumasamba sa Panginoon. At saan po nagtapos po yung Romans chapter 8? It ends with no separation. Walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Ngunit sino tong mga atin na to? Tayo pong mga nanampalataya sa Kanya. No separation ang mga taong nanampalataya sa Kanya. Ipinakita po ni Pablo ang pag-ibig ng Panginoon sa mga taong sumusunod at nananampalataya sa Kanya. Very specific po si Paul. Noon pong binanggit niya ang mga sulat na to. Doon po sa mga nanampalataya lamang at sumunod sa Panginoon. And that is a great comfort po sa ating lahat. That if God is with us, kayang-kaya natin ang lahat. Amen po ba? At ngayong umaga po, titingnan po natin saan bang yugto, saan bang season ng buhay natin nagiging tapat ang Panginoon. Una po, God is faithful in season of blessing. Sabi po dyan sa una Thessalonica 5:24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Tapat ang tumawag sa inyo. Sino to? Ang Panginoon. At sabi niya, gagawin niya ang mga ito. He will do it. Ang Panginoon po tapat sa panahon na tayo po ay pinagpapala. In season of blessing, ito po yung pinakamasarap. Amen po ba? Ito po yung pinaka-easy na season ng buhay natin. Life is good. Bakit po? May blessing. Para kang walang problema. Pero alam niyo po, lagi po nating tandaan, God initiates every blessing. Bawat pagpapala na nararanasan at tinatanggap natin ngayon, ito ay mula sa Panginoon. Every promotion, every success, and every achievement we have, lahat po ito ay galing sa Panginoon. Minsan po kasi, when life is going well, it's easy to celebrate, but easy to forget the
source. Ang daling magsaya, ang daling mag-celebrate. Labas tayo dyan, punta tayo doon, kain tayo dito, bigay lang, go lang. Ngunit minsan nakakalimutan po natin, sino ang pinanggalingan ng mga ito. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, blessing and abundance ay bunga ng katapatan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang Panginoon na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kasi sabi nga po dun sa 1 Thessalonians, tapat ang Diyos na nangako sa inyo. He will do it. Kaya po dapat hindi tayo nakakalimot dun sa source of blessing na meron ka ngayon. Ano man yan. Gaano man yan kaliit, gaano man yan kalaki, huwag po nating kalimutan who is the source of it. Hindi po ito dahil sa mga efforts lang natin. Part yon kasi nga po, di ba, do your best and God will do the rest. Pero alam niyo po, ang pagpapala hindi po dahil sa effort lang natin. God initiates that blessing. Kung ayaw ng Panginoon, hindi mo yan matatanggap. Ito ay mula sa Panginoon. His faithfulness is the reason for every open door, for every provision, for every moment of peace. He is the one who is faithful to fulfill His promises. Napakasakit po na hindi di ba to pa rin yung mga ipinangako sa atin? Sabi nila, yung nangako, okay na yon. Pero yung to pa rin, siguro next time na. Pero alam niyo po, ang Lord hindi ganon. Pag siya ay nangako, tutuparin niya. Tinutupad niya, binibigay niya. Ganoon po katapat ang Panginoon. Hindi po natin maikukumpara sa kahit kanino. He is the one who is faithful to fulfill His promises. Kaya po in season of blessing, inaasahan ng Panginoon sa atin na we stay grateful, nagpapasalamat tayo, may puso tayong mapagpasalamat, we stay grounded, yung atin pong humility, yung atin pong pagkababa sa Panginoon, na talagang ang biyayang ito galing sa Panginoon, hindi dahil sa galing ko. And we stay dependent. Kanino? Sa Kanya. Na pag tayo nalayo sa Kanya, itong blessing na to mawawala. Hindi ka magiging dependent dun sa galing mo. Hindi ka magiging dependent dun sa meron ka na ngayon. Because God can give more. Gaanyan po, katapat ang Panginoon in season of blessing. Meron ka na, pero kaya pa niyang ibigay yung more na kayang ibigay ng Panginoon para sa iyo. There is more. Kung tayo po ay magiging tapat. Every season of blessing begins, continues, and is complete by God. Nagtutuloy-tuloy, nag-uumapaw, nagsimula ito sa Panginoon, at ang Panginoon din po ang kukumpleto ng pagpapalang ito. Ang Diyos, pag nangako siya, hindi niya tatapusin. Lagi niyang complete. Pag po ibinigay na niya yung kanyang katuparan sa kanyang pangako. His faithfulness guarantees that your life is in good hands. Wala po sa Metrobank. Sa Metrobank, you're in good hands, di ba? Nasa Panginoon. His faithfulness guarantees that your life is in good hands. Napakasarap pong isipin, di ba? Na yung buhay po natin, nasa tamang kamay, nasa tamang presensya tayo, nasa tamang pananampalataya tayo. Kasi may garantiya. It guarantees, may assurance that we are in good hands. Na hindi tayo pababayaan. Kasi nga, siya ay tapat.
siya ay tumutupad sa kanyang mga pangako. That He will do it. Gagawin niya yun. Kaya po mga kapatid, IRM San Vicente, my dearest church, do not forget Him in your good season. Huwag po natin kalimutan ang Panginoon. Dahil ang Lord, nung tayo po ay pinagpala, He remains faithful. Hindi na po niya tayo kinalimutan. Kaya po dapat tayo din, hindi po makalimot sa Kanya pag maganda yung season ng buhay natin. Pangalawa po, God is faithful in season of struggle. Eto na. Kanina in season of blessing, masaya, masarap. Ngayon naman po, alam niyo po na nanatili ang Panginoon na tapat sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng problema, sa panahon ng sakit, sa panahon na mahirap. Sabi po dyan sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng hinggit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Grabe po yung katapatan ng Panginoon. Sa panahon na tayo ay hirap na, sa panahon na tayo po ay namomroblema. Struggles, temptations, and trials are part of every believer's journey. Hindi po dahil nanampalataya tayo sa Panginoon, tumanggap tayo sa Kanya, tayo po ay mga followers of Christ, exempted na po tayo dito. Part po yan ng buhay natin bilang Kristiyano. Kaya nga po ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit po? Merong faithful God. Kahit po may struggles, may temptations, and may trials. Si Pablo po na sumulat ng 1 Corinthians, nung atin pong pinag-aaralan sa Roma, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng assurance. Siya po personally, he encountered the struggle. Siya po personally dumaan sa pinakamahirap at pinakamalalang pagsubok ng kanyang buhay. Lahat po ng hardships, lahat po ng rejection, lahat ng hirap, naranasan po ni Pablo. Pero sa kanya po nanggaling ang mga salitang ito. Siya po ang sumulat sa mga taga-Korinto, sa mga taga-Roma, to encourage na ang Diyos tapat. Kaya po kung may credible na tao na magsabi nito, si Pablo po. Kasi naranasan niya ang lahat ng pagsubok nung siya ay naglingkod at sumunod sa Panginoon. Maganda po ang buhay ni Pablo. Mayaman siya, mataas ang posisyon niya, ngunit pinili niyang sumunod sa Panginoon. At naranasan niya ang lahat ng hirap. Pero sinabi ba niyang, hindi, huwag kayong maglingkod sa Lord. Ganito mangyayari sa buhay niyo. Mahihirapan kayo, makukulong kayo. Hindi po. Ito po yung mga sulat, encouragement, pagpapalakas ng loob ni Pablo sa mga dumadaan sa pagsubok. Siya po ay buhay na patotoo na ang Diyos, kahit sa panahon ng kahirapan, tapat, nag-iingat, nagmamahal. Sa dami ng pinagdaanan niya, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. The enemy often isolates, but God reminds us that we are not alone. Sa panahon po ng pagsubok, ang kaaway pumapasok. Ipaparamdam niya sa atin na nag-iisa ka, wala kang kakampi, wala kang kasama, hindi mo kaya yan. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, dahil siya ay tapat, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Kaya nga po sabi diyan sa 1 Corinthians, di ba? Bawat pinagdadaanan ng lahat ng tao, mabigat man to, iba-iba man to, tapat ang Diyos.
At hindi niya ibibigay ang mga pagsubok na meron ka ngayon kung hindi mo kaya. Ganon po katapat ang Panginoon. Nandyan siya. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo yan hindi kaya. Akala mo lang hindi mo kaya. Pero sabi sa unang Korinto, lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, kayang-kaya natin. Ano man yung nararamdaman mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung nararanasan mo ngayon, mapagtatagumpayan po natin ito. Kasi yun po yung pangako ng Panginoon. Bibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang magtagumpay. Yun po ang goal. Kaya po ang Lord, tapat po siya sa panahon na tayo ay nahihirapan. Kasi ang gusto po niya, maging victorious tayo. We overcome. Kaya nga yung mga problema natin, hindi niya yan ibibigay nang hindi mo kaya. Bawat pagsubok na meron ka ngayon, kayang-kaya mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tapikin mo, control. Hindi po siya hindi natatapos. Hindi habang buhay maghihirap ka. May limitasyon ng pagsubok. Bakit po? God is in control. Hayaan ng Lord na lagi kang nasa dry season. Hindi hahayaan ng Lord na laging El Nino ang buhay mo. He is in control. Yan po yung good thing about struggle. May limitasyon po ito. Because God is faithful. Kahit po sa panahon na tayo ay nahihirapan. Sabi po dyan, victory is not about your strength, but God's faithfulness. Yung lakas na meron tayo to overcome, galing din yan sa Panginoon. Dahil tapat ang Panginoon na tinanggap natin at umibig sa atin, kaya tayo nagtagumpay. We have overcome. Hindi dahil sa sarili po natin. Trusting Him leads to endurance and breakthrough. Ang gusto po ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Lalo po sa panahon na ang hirap magtiwala. Lalo po sa panahon, lalo po ngayon. Tama po, tumaas po inflation rate natin ng 6% po ba? Sa huling dinig ko po sa balita. Ang diesel, ang taas, wala na pong mura ngayon. Lahat nagmahal na. Ba? Pero yung mga tinatanggap po natin, yung inyong sahod, hindi siya nadadagdagan. Di ba? Nasa season of struggle po ang bansa natin. Ang gulo-gulo ng Pilipinas, ang gulo-gulo ng government natin. Pero alam niyo po, may limitasyon ang pagsubok. Hindi po laging ganito. Hindi po laging magulo. Hindi po laging mahirap. Sabi nga po, pag tayo nagtiwala sa Kanya, makakaranas tayo ng breakthrough. Yun po yung exciting part sa struggle. Yung pag napagtagumpayan po natin to, may breakthrough. Amen po ba doon? Hindi po laging ganito. Kaya, pag po tayo ay nahihirapan, lumapit po tayo sa Panginoon. Iyan po ang gusto ng Lord. Lumapit po tayo sa Kanya. My dearest church, in season of struggle, trust that even when life feels against you, God is still working for you. Kumikilos, gumagawa ang Panginoon sa atin. Bakit po? Because He is faithful. Kahit po sa panahon ng kahirapan, ng problema at ng pagsubok. Pangatlo po, God is faithful
in season of waiting. Sabi po sa Panaghoy 3:21 to 23, pakibasa nga po ng mga babae. Go! Waiting is not wasted when we remember God's faithfulness is renewed every morning. Sabi po kanina dun sa ating text, sa Panaghoy, ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Bakit po? Dahil ang katapatan ng Diyos ay napaka-dakila. Kaya po, waiting is not wasted. Kahit walang nangyayari. Sa season of waiting po, isa po ito sa mahirap. Kasi pakiramdam po natin, parang walang nangyayari. Parang pray ka ng pray, pero parang ang tahimik ng Panginoon. Feeling natin, hindi kumikilos ang Panginoon. Pero mga kapatid, may ginagawa ang Diyos. He is at work. Minsan po, mas mahirap pa po yung season of waiting doon sa season of struggle. Tama po? Kasi parang hindi mo naririnig si Lord pag sa season of waiting. In waiting kasi, ang pakiramdam natin, ang Lord tahimik. Parang walang progress. Parang walang pag-usad. Minsan, naiinip tayo. At pag nainip tayo, ano pong gagawin natin? Gagawin po natin yan sa sarili nating diskarte at kaparaanan. Pero ang nais po ng Panginoon, kung sa tingin mo na sa season of waiting ka ngayon, hindi pa rin tinutugon ng Panginoon, ano man niyang pinapanalangin mo, God is still faithful in that season of waiting. Sabi nga po sa English niyan, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya nga po dun sa key text natin, God is for us. Ang Diyos ay panig sa atin. Kaya po ang pag-asa, ang biyaya at habag ng Diyos, it renewed every morning. They are new every morning. Na paggising natin sa umaga, may bagong pag-asa, may bagong umaga. Lord, hindi mo ako tinugon ngayon, baka bukas. Lagi pong may new morning. Lagi pong may fresh hope sa bawat isa po sa atin. Bakit po? Because God is faithful in your season of waiting. His compassion never fail. They are new every morning because great is His faithfulness. My dearest church, there is hope in the Lord. Kung feeling mo wala ng pag-asa sa paligid mo, there is hope in the Lord. May pag-asa pa. Ibibigay pa ni Lord yan. O baka hindi talaga. Dadating din yung timing mo. Sabi nga, waiting is not wasted when God is involved. Sama mo si Lord dyan sa season of waiting mo. Ano ba yung season of waiting mo ngayon? Ano ba yung matagal mo nang pinapanalangin? Yung 10 taon na hindi pa rin tinutugon ng Lord. Isama mo siya. I-involve mo ang Lord. Baka sa season of waiting mo, sinasarili mo lang. Ang gusto po ng Panginoon, lagi natin siyang isinasama. Waiting ka sa tamang tao? Involve mo si Lord. Waiting ka, yung iba waiting na magkaanak, involve mo si Lord. Lord, kailan ba yung promotion ko? Involve mo si Lord dyan sa season of waiting mo. Pero galingan mo. Do your part. Huwag po tayong mag-doubt. Huwag po tayong mag-doubt doon sa kayang gawin ng Panginoon. Minsan po kasi in our waiting, there is doubting.
Meron ng questioning sa Lord, Lord, buhay ka ba? Lord, nandiyan ka ba? Lord, naririnig mo ba yung prayers ko? Nagda-doubt ka na sa Panginoon eh. Parang di ka na nagtitiwala sa Kanya. Tinatanong mo na siya. Lumalayo at nagtatampo ka na. Ngunit my dearest church, kung hindi po tayo consistent sa Panginoon, minsan may questioning, lagi pong ang Diyos consistent sa buhay natin. Sabi po sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for he cannot disown Himself. Tayo po sumusuko, tayo po nawawala ng pananampalataya, tayo po nawawala ng pag-asa. Ngunit ang Panginoon, consistent siya. He remains faithful. Nananatiling tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, every day of waiting, sabi nga, it comes with fresh grace. May bagong biyaya sa araw-araw. Kaya po dapat, in this season, let's build closer and deep connection with God. Lalo mong palalimin yung connection mo sa Lord. Lalo mo pang pag-igtingin yung pananalangin mo. Lalo mo pang galingan sa paglilingkod para sa Kanya. Pero itama din po natin yung puso natin. Baka ginagawa na lang natin to kasi may gusto tayong matanggap. Katulad po ng kanina, God initiates the blessing. Tinitingnan ng Panginoon ang puso natin. Ang nais po ng Panginoon, deep connection with Him. Your prayer time, babalik po tayo dun sa basic. Kasi nga, if we forgot the basic, we will become sick. Nakalimutan nyo na po. Diba? Pag nakalimutan po natin yung basic, magkakasakit tayo. Ano po yung deeper connection with God? Yung pananalangin po natin, yung atin pong mga devotional life, our Sunday service. Binibigay mo ba yung best mo sa Sunday service? Hindi ka ba nalilate sa araw ng linggo? Your cell group. Hindi mo ba tinatakasan yung leader mo? Build deep connection with God. Ang nais po ng Panginoon, tamang puso. Tamang response in this season. Ano po yung tamang response natin? Hindi po dahil God is silent, He is absent. Para pong halaman yan. Bago po tumubo ang isang halaman, pag po tayo ay nagtatanim, pag po yan, meron nang lumabas sa lupa na parang konting sprout, tubo. Ibig sabihin po, yung ilalim niyan, meron na pong ugat. At yung ugat po na yon, kailangan matibay yon. Bakit po? Pag lumago yung halaman, pag namunga yan at mahina yung ugat, mamamatay. Madaling mawawala. Ganon din po sa season of waiting natin. May pinapatatag muna ang Panginoon sa atin ngayon. Bago tayo mag-bloom. Bago po tayo magkaroon ng mga bunga. Bago po ito lumaki. Bago po niya ito ibigay. Delay is not abandonment. It means preservation. Minsan dinedelay lang po ng Panginoon. Maaaring hindi pa ngayon. Maaaring ang nais ng Panginoon maging matyaga pa po tayo. Konti pa. Your delay is not denial. It is an opportunity to see God's faithfulness more deeply. Di po dahil na delay, it is denial. Sabi po dyan, ito po ay pagkakataon na makita natin ang katapatan ng Diyos sa mas malalim po na sitwasyon. Na baka nga hindi para sa iyo yung pinagpe-pray mo, or baka hindi pa.
Sa season of waiting, di ba po, may yes, may no, and may wait. So alam na alam po ng Panginoon paano po niya ibibigay sa atin to. Your delay is not denial. Kaya my dearest church, in season of waiting, God is preparing. At dapat po, doon tayo handa. Ano po yung pine-prepare ng Panginoon para sa ating lahat, para sa buhay ng bawat isa? Sa panahon po ng ating paghihintay, meron pong ginagawa, kumikilos ang Panginoon. Hindi siya absent. Pero meron siyang mas magandang plano sa bawat isa sa atin. At panghuli po, the cross as the ultimate proof. Babalikan po natin yung ating key text sa Romans 8:31 hanggang 39. So, babasahin ko po itong una, tapos sunod po yung mga lalaki at ang susunod po ay ang mga babae. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Mga lalaki po. Mga babae po. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. My dearest church, this is the greatest evidence that God is faithful. Ang krus. When He gave His own Son. Ganyan po katapat, ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw po ng Panginoon na mahiwalay tayo sa Kanya. Kaya nga po itong verse na to, itong chapter 8 na to, nagtapos to na no separation from me. Walang kahit ano. Sa binasa po natin kanina, walang kahit ano ang makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. That is the ultimate proof. Ano pa po ba ang hinahanap nating katunayan na ang Diyos ay laging tapat? Nung una pa lang, sa simula pa lang, inibig na tayo ng Diyos nang ibigay niya si Jesus sa bawat isa sa atin. Para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan. Ito po yung assurance of God's
faithfulness sa buhay natin. If God has already done the greatest thing, we can trust Him with everything else. Ano pa po ang hindi natin kayang ipagkatiwala sa Diyos? Meron ka pa bang hindi kayang ipagkatiwala sa Diyos ngayon? Sabi po sa Hebrews 10:23, di ba? He who promised is faithful. Binigay na po niya yung kanyang bugtong na anak. Pati ang kamatayan, we can overcome. Pati ang kaparusahan, we can overcome. Inangkin na po yan lahat ng Panginoong Hesus. Siya na po ang kumuha ng lahat ng paghihirap na dapat tayo po yung nagdadala. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Ganyan po siya katapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po dapat in every season of life, whether good or bad, whether in waiting po kayo or in doubt, hindi po sinasabi na wala po tayong kalaban, na wala po tayong problema. Pero po ang sinasabi po sa atin, walang makakatapat sa tapat na Diyos. Kaya po kaya po nating pagtagumpayan ng lahat. Na sa anumang season ng buhay po natin, kayang-kaya po natin ito. Dahil ang Diyos ay tapat at walang makakatapat sa Kanya na kahit sino. God's faithfulness is proven. When He gave His own Son, it is proven na siya ay tapat sa atin. Kaya po ang paalala, build your confidence on what He has already done. Ano bang ginawa niya? Ang ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Dapat po doon pa lang may confidence ka na that in every season of life, in season of blessing, in season of struggle, in season of waiting, kayang-kaya mo. Your confidence, talagang yung confidence mo nasa Panginoon na Lord, kasama kita sa bawat season na to. Kasi may ginawa na po siya. May ibinigay na po siya sa atin. Meron na po tayong kasiguraduhan. At sino po ito? Ang Panginoong Hesus. Tinapos lahat ng Panginoong Hesus sa krus. Ganyan po tayo kamahal at katapat ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga taong tumanggap, nagtiwala at nanampalataya sa Kanya. Ito po yung in-emphasize ni Paul. Dapat po, tayo po ay tapat, naglilingkod, at nananampalataya sa iisang Diyos upang maranasan po natin ang katapatan ng Panginoong Jesus. Sa bawat season ng ating buhay. At sa ating pong conclusion, every season will change, but God will not. Dadating po tayo sa iba't ibang pagsubok, sa iba't ibang season ng buhay natin. Minsan maganda, minsan hindi. Pero alam niyo po, ang Panginoon sa bawat season na to, hindi siya nagbabago. So when you are celebrating, struggling, waiting, or doubting, come back to this question. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa po ang magiging taliwas po sa atin? Sa bawat season ng buhay po natin, ang kasiguraduhan po, God is for us. Sabi po, not people, not circumstances,
not even your own doubts, but because God's faithfulness is not seasonal, it is constant. Hindi nababago. Kaya po wag po tayong sa tao. Wag po dun sa sitwasyon natin. Wag din po dun sa mga waiting, sa mga doubting natin. Sa paglilingkod po natin, sa katapatan natin sa Panginoon, sa atin pong buhay, lagi po nating tandaan, God's faithfulness is not seasonal. It is constant. So kailan po nagiging tapat ang Panginoon? Sa lahat ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat and God bless you.